Hanap mo ba yung pagkaing talagang mafe-feel mo ang pagiging Filipino mo? Worry no more dahil sure akong magugustuhan nyo ang bibida sa ating sarap Pinoy na bangus at tilapia binalot. Let's all watch this. Sa tuwing sasapit ang ika-12 ng Hunyo sa Pilipinas, ay ipinagdiriwang natin ang isang napakahalagang araw sa ating kasaysayan. Ito ay ang paglaya natin sa mga mananakop o ang Independence Day. Dito ay binibigyang pugay natin ang mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Gayon din ang pagpapahalaga natin sa ating tradisyon at kultura. At isa nga sa tradisyonal na paraan ng pagkain sa Pilipinas ay ang binalot. Kaya naman para turuan tayo kung paano nga ba gawin ang bangus at tilapia na binalot ay makakasama natin si John Paul Tayas. Simulan na natin yan dito sa Sarap Pinoy. Bago simulan ang procedure ng ating binalot, ay una nang pinirito ni John Paul ang mga isda. Para sa perfect frying time naman ng bangus at tilapia, ay umaabot lang ito ng around 4 to 5 minutes. Ngayon, una nating ilalagay ay asin. Kaunting interesting facts naman tayo tungkol sa paglalagay ng asin. Ang main reason kung bakit mayroong asin sa ilalim ng ating dish ay dahil sa dalawang purpose. Una ay nakatutulong ito na ma-preserve ang binalot para sa mga gusto magbaon nito o i-take out. At syempre pantagdag rin ng lasa sa ating pagkain. Sunod naman po, meron po kaming kanin. Isang scoop lang po siya. At ilalagay niyo po siya dito sa nilagay nating maliit na dahon ng saging. Ngayon, ito pong salted egg ay kailangan hatiin po natin siya. Kasi po yung serving po namin ito ay half set lang po. Bali, half set ng salted egg and then half set po ng tomato. Ikakat ko po siya into 2 pieces. Matapos hiwain sa kalahati ang salted egg at kamatis, ay sunod naman itong inilagay sa gilid ng kanin. Ngayon, sunod na po nating ilalagay ay ang bangus. Pag nailagay na po natin siya sa may kanin, Kapag naman nailagay na ang kanin, salted egg, kamatis at isda, ay sunod itong ibinalot sa dahon ng saging. At para mas secure at malinis, ay ibabalot rin ito sa brown paper. so nabalot na natin ang bangus. Ngayon, isusunod na natin ang tilapia. Same procedure lang po siya, kaya madali lang po siyang gawin. Balot lang po. At pagkatapos, dito na po sa binalot wrapper. At ganun lang po kadali, tapos na po ang ating bangus at tilapia na binalot. At para naman sa favorite part ng lahat, ay titikman na ni Birch, Ian Ranis at Mark Kembao ang ating bangus at tilapia na binalot. Ayan, tikiman na. So, tikman na natin yung ating binalot espesyal na tilapia at bangus. Yes! Alright, so sarap nito. Teka lang. Okay, so gusto ko tong belly natin. At sili. Ang sarap niya. Manghang kasi may sili. Yes. Pinoy na Pinoy, sir. Very crispy and also since meron tayong rice, hindi pwedeng wala yung rice natin. At yan ang masarap na bangus sa tilapia na binalot. Talagang sa bawat subo nito ay mararamdaman natin ang ating kultura at pagiging isang Pilipino dahil sa dahon ng saging, isda at sa kung paano ang preparasyon nito. At kung may gusto naman kayong balikan sa mga nakaraan nating episode, maaari nyo yung bisitahin sa aming official social media accounts at Rise and Shine Pilipinas sa Facebook, YouTube at Instagram habang RS Pilipinas naman sa TikTok at X. At muli, ito ang Sarap Pinoy.